Yung sa batayan ng ano sir ng tactical na opensiba, yun sa aming tinatawag na tactical na opensiba kasi saglit lang namin, no, saglit lang ang oportunidad na kailangan naming mag-grab ang oportunidad na yan kasi ang gobyerno malaki at saka malakas. Pero meron siyang kahinaan na mga tactical na kahinaan. Kaya doon kami ginagrab namin na oportunidad na yan na oportunidad kapag aming mag-grab namin, siguradong makagain kami ng benepisyo, makagain kami ng tagumpay kasi naghina yung tropa. Yan yung sa tactical na opensiba, no? Yung ambush, harass, raid, disarma, basta mga opensiba ng NPA. Ang prinsipyo talaga ng tactical na opensiba, sir, planado yan, no? Hindi yan talaga parang nakikita lang, parang chance object, no? Hindi yan chance object, no? Planado talaga ng hindi lang sa level ng front, no? Isasaka yan, no? Ipapadala yan sa mas higher organ, sa mas nakakataas na command. Talagang pa talaga yun. Yes, sir. Hindi talaga, Yung parang kami lang na, uy, hindi to, babanatan namin yan. Hindi yan, sir. Synchronize yan talaga o planado. Planado talaga. Kaya, yung sa aming prinsipyo na 3-0 target, yung mga unit namin, yung mga platoon, mga larangan, 3-0 target yung aming ilalagay sa aming parang master list namin, sir, na ito sa ganitong quarter, kailangan merong 3-0 target na maglalagay kami, maghahanap kami ng 3 target, no? Police station, detachment, at saka sino pa yung mga disputiko na mga politiko o merong mga nakaimbak or mga nakapundong mga armas. Yun. Subject for tactical na opensiba. Planado yan. No? Ilang taon, hindi lang agad-agad na 1 buwan, 2. Kailangan masinop talaga. Oo, sir, taon-taon talaga. Hindi kami magpaplano na talaga, 3 months lang, 1 month. Talaga, strategic talaga yung pagpa-planning ng tactical na opensiba. Kasi ang daming rekisito, sir, no? Ang daming requisites ng paano paano i-materialize yung tactical na opensiba, yung operation namin. Yung masinsin talaga yung sa intel data, yung sa intel requisites. Yun ang mga yun yung mga batayan. Kaya hindi yun ang hindi kayo gagalaw kung hindi solid at kompleto intel. Yes, sir. Hindi gid kami gagalaw, sir, kapag hindi gid detalyado at saka magrado namin na ito 90% o 100% na to na mananalo tayo kapag ating aatakihin ang ganito na target. Kapag mag-approve na lahat, sige, sa akin, ganyan, sa aking pagsisiyasat, ito na yung mga percentage na mga requisites na nakuha natin. Pwede na, no? Subject na for operation na. Kaya, sa pagdidisenyo, merong i-consider yan ang target, alamin, ang location ng target, at saka yung reinforce ng mga iba't ibang unit, no, ng gobyerno. I-consider yan. Distansya, minuto, ilang segundo, parang ganyan. Doon, sir, appeal isama sa planning yung kanyang intel, at saka doon sa actual na, yung sa kanyang disposasyon, no, sa lahat-lahat ng mga disposasyon ng pwersa, at saka kagamitang militar, yung armas, saan siya ilalagay, yung machine gun, saan siya ilalagay. Hindi man yan, ang sir, yung 60, doon na lang siya, kailangan
para ma-suppress, do, sige, kaya fire maneuver man, yung, yung, yung taktika, kailangan 60 at saka ano pang mga machine gun yung uunang ipaputok para masurpresa yung target. Yun, no? Yung mga pagbalasa ng tao, disposasyon ng tao, komposasyon ng mga tao at saka armas, mga kagamitan, at saka yung mga blocking force din, no? Meron ding ilalagay na sa mga possible na mga dalaan, no? Highway na possible dadaan ang reinforce ng kalaban. Maglalagay kami ng mag-set up kami ng mga landmine doon. Ganun ka rin nangyari. Oo, sir. No, ilang kumbaga pa, ilang portion pa bago aabot ang reinforce doon sa nag-aatake, makasagupa pa siya ng mga bomba. Anong SOP na dyan? Talagang may bomba bawat rota na pasukan. Hindi man necessary, sir, na lahat ng mga possible entry na lalagyan ng mga bomba. Subay lang, no? Base lang sa sa pangangailangan ng sitwasyon ng terrain. Baka hindi obra yung explosive diyan kasi walang kumuplahe. Hindi siya epektibo. Kaya i-consider yan lahat-lahat ang pagpaplano ng paglalagay ng mga bomba sa mga entry point or sa mga Pagkatapos niyan, yung isang experience ko na inatake yung police station, nanalo kami noon pero sama ang palad, meron din kaming patay na 2. Meron din patay ang police 2 rin. Saka merong mga wounded namin. Hindi alam ng tropa, hindi alam ng military na ang plano namin, ang pinaka-main talaga namin na plano, yung pag-aambush talaga. No? Pero yung pagpaplano namin, ang pinakamalaking konsentrasyon namin sa aming plano, yung priority talaga, yung police station. Pero sa aming assessment, pagkatapos sa mga nangyari, doon na hindi namin nasapul na dapat ang principal talaga to yung ambush. Kasi mas marami ang armas doon. At saka malas malaki ang impact kapag ang military na na-ambush yung ma-wipe out. Kasi iba ang level talaga, sir, kapag sa labanan, yung fixed target at saka yung ambush, kasi iba yung level ng ambush. Ano yung sabi ng ibang level? Mas mahirap? Mas mahirap talaga, sir, ang sa ambush. No? Mas mahirap talaga kasi highly mobile at saka yung mindset talaga ng kalaban, yung mga elemento niya, yung mga tao niya, nakasit na anong mangyari, mayroong putok. Pero doon sa mga fixed target, doon sa police station, detachment, parang civilian naman siya, sir. Hindi siya makaramdam or hindi siya baka atake sila sa ganitong oras. Hindi sila nakakumbat 3D, kumbaga, sir. Nagre-relax. Nagre-relax sila. Kaya mas mahirap talaga doon sa Kaya yun, hindi namin nasa pool sa aming pagpaplano na dapat ang aming focus sa aming target or sa aming TO dapat yung ambush. Kati, yung parang kati lang, pag-iinggan nyo lang yung ginagawa namin sa police station para mag-react yung army units, mag-reinforce. Kasi nasalakay yung isang istasyon. Kaya meron silang quick reaction na mag-responde talaga. Yun yung hindi namin nasa pool sa aming pagpa-planning. Yun, no, yung mga yung mga prinsipyo sa pagdidisenyo ng mga tactical na opensiba. No, kailangan i-consider lahat-lahat bago ito isasagawa sa aktual ang mga tactical na opensiba. Yung energy level mo noon sa ganyan, bata ka, eksperyensyado na, mas malalim sobra na yung
kuan mo, motivation mo, kung may magiganti, tsaka ano, di ba, yung normal nyo, yung ano, gaano ka kaano nun? Yung ikwento mo nga, ganito na lang, gaano ka naka-aggressive ng mga panahon na yan, sa mga tactical offensive? Mas lalong nag-agresibo talaga ako, sir. Yung nga, ikwento mo nga, yung gaano ka Na parang gusto ko, sir, buwan-buwan or linggo-linggo, merong mga tactical na opensiba. grabe naman. Kasi parang para sa akin, paano natin makakamit ang ating yung campaign natin na aabutin natin ang stalemate na na level ng ating pakikipagdigma. Hindi natin makakamit ang stalemate, no? Kapag hindi tayo aabante, hindi tayo makapag-contribute ng mga tactical na opensiba. Mm. Kaya doon ako lalong na ano, sir ba, na high moral, no? Kahit na lagasan ako ng persa, mapatayan ako ng mga kasama ko doon sa mga labanan, sa mga TO, parang normal lang sa akin, Ganun ba? May ano na rin? Kumbaga, normal na, sir. parang si utol mo kanina, parang sa pagkamatay ng father mo, parang ano, Oo, sir, murag parang ganyan na yun, sir. naging ganun ka na? Oo, ganun na rin ako, sir, kasi yung mga TO, yung sa isang police station, doon sa aming planning, kinonsider namin na maglagay kami ng patay. Patay? Bakit? Merong mamatay sa amin. I-consider yan. Dito, sa isang team, merong isang patay dito. Dito sa isang team, merong patay dito. Merong patay dito. Para pagdating sa actual, kapag yun na yun ang maranasan, meron nang mapatay doon sa actual, hindi na sila parang mabigla kasi meron ng rehearsal sa kanilang kilos, paano ang kanilang mga tasking individual, kanilang lihok, kanilang kilos nila, yung parang alert na sila kung pag may mamatay, normal na ito kasi na meron ng rehearsal, meron ng Pang-kondisyon sa utak pagkondisyon sa utak at saka sa movement nila. niya. For example, yung sa police station, nagano kami ng 2 patay. O sige, meron 2 patay tayo Hindi tayo atras kapag hindi pa tayo mapatay. No? Pero sa maximum, wala dapat tayong masugatan kahit man lang maliit na sugat. Kasi tayo ang naghawak ng initiative. Kita yung nag-iinisyatiba sa plano na ito. Pero ikinukonsider namin para lahat ma-aware sila, ma-alert sila na basta sa labanan normal talaga na mayroon talagang mapatay, matamaan. Parang ganyan. Pag actual, sir, mayroong parang natotoo talaga na patay talaga tong 2 aming ina-example. Sige, ikaw yung mapatay doon sa actual, siya talaga ang namatay. Ako, kawawa. Wala tayong magawa. Ganyan talaga ang ating buhay dito sa pagre-revolusyon. Kailangan nating magbuhis ng buhay. Parang ganyan na lang yun, sir. Yung para ma-agitate yung pwersa sa aktualan ng labanan. Merong isang experience ko rin, sir, na medyo napakahirap na experience na mga TO namin. Yung tactical na opensiba. Dito lang sa area ng Sultan Kudarat. Isang squad yon na nagpipidop, no? Pidop. Peace Development. Ano yan? Pidop. Peace Development. Basta pidop siya, sir. Parang Arisuti, ganyan. Nagtatambay sa isang komunidad, sa isang malaking komunidad. Doon sila sa sentro. Nag-standby sila doon. Yung kalakasan ng basing masa namin doon, sir, malakas talaga. Kasi meron kaming KRB. No? Committing Revolutionaryo sa baryo. Baryo. Oo. Doon,
paspas namin na ano, na kumbaga paspas namin na kung sa kwan pa na hinog. Na minadali nyo. Oo. Paspas namin na ano ang mga requisites ng Intel kasi yung masa provided lahat-lahat mag-provide talaga sila ng information. Kaya napagdesisyonan namin sa aming unit kasi kami man yung nataasan ng ROC kasi ang aming unit is parang sa army pa sir, parang ranger na rin. Kayo talaga. O ranger. Kayo yung ano. Kami man yung regional centro de gravidad sir. Parang kami yung nangunguna sa gawaing militar na ang aming unit. Noon, inatake namin yung isang squad ng mga regular. Isang squad sila, parang 16 yata yun sila. Kami, ang aming puwersa lahat-lahat, nag-mobilize kami, lahat dala blocking, mga 70 siguro. Pero yung saktual doon sa nag-atake, lang, mga 4 na team. Doon, nahihirapan kami talaga kasi mga regular at saka doon sa komunidad, hindi talaga namin napasuko yung tropa. Ganon. Oo, lumaban talaga. Lumalaban sila. Pero marami na rin silang samaron, mga bundid. Sabi ko sila, bill to bill gid sir, malapitan gid na labanan. Ilang metros, dupa lang sir ba? Sa loob ng baryo? Sa loob ng baryo sir. Doon kami sa gilid ng koral nila, doon sa isang bahay, doon kami. Meron pang mga masa doon. Pero wala naman namatay na mga civilian masa, sugatan lang. Pero sa amin, walang patay sa tropa, wala man rin. Pero maraming wounded sila. Sa amin, isa, yung wounded namin medyo critical. Dalawa ang aming wounded. Critical po dong isa. Sa experience na yon, nakikita ko na ang katapangan ng military, kahit na sirkulo na sir, na circle na namin ba, lahat ng angle, andun kami. Andyan sa gitna yung kalaban namin doon sa isang bahay. Doon siguro inumpisahan namin yung atake sir, mga alas 10. Nag-withdraw kami mga alas 4 ng umaga. Alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Doon kami sir. Nun? 6 na oras? Mga 6 na oras sir. Nalabanan. Ang aming parang doon na, parang makikita ko na sa aking sarili na sa sobrang talaga yung sa sobrang ko talaga high moral sir ba? Yun sinasaway ako pinunaan ako ng region na kasi dahil mataas yung labanan. Dapat hindi na magtagal. Mabilisan siya. Mabilisan. Sabi ko, ang counter ko sa kanila, lumalaban pa man ang kalaban. Pero natansya ko naman na parang magsuko na sila. Kasi meron namang naririnig ko na magsuko na sila, nag-uusap sila na magsuko na lang tayo. Sabi ng army. Yun yung basis ko na ipagpatuloy pa ang pakikipaglaban. Hindi pa kami aatras. Kasi control pa man namin yung sitwasyon. Kasi yung reinforcement, yung isang kumpanya ng military, malapit lang sir kung maglakad sila mga pinakataas 1 hour. Hindi nag-reinforce? Hindi naka-reinforce sila sir. Dahil may blocking ka? Kasi meron man kaming mga blocking. Yun yung isa sa mga lesson learned nila kasi yung previous na tamaan sila sa aming blocking, yung sa ambush. Kaya meron na silang experience na baka merong mga sit-up na ambush dito. Hindi na sila hindi na sila nagre-react kaagad.
Kasi pag araw, hindi naman makasurvive yung aming blocking force kasi araw man. Kasi walang kumuplahi talaga. Mm. Kaya panggabi lang yung posisyon nila para makubera ng gabi. Sa 6 na oras, nakikita ko na nanghihina naman talaga yung tropa noon. Pero tinatasa ko rin na yung pwersa ko rin parang nahihina na rin kasi parang naano na sir ba na meron na rin takot ang iba kasi meron na mga wounded namin. Saka naubusan na rin ng sir, ng lakas kasi 6 na oras. Basta pulbura, maano man ka talaga sir, maubusan ka talaga ng lakas. Yun yung mga isa sa mga pinakamahabang labanan namin sa aming experience. Sabi ni Bobo, hindi pa daw siya naka-experience sa mahabang labanan. Kasama siya doon? Si Bobo sir, wala. Laki ni Bubo. Paano siya nagmamaneuver? Si Bobo, ibang unit siya noon yung pag-aatake namin. Nandoon siya sa ibang bayan, sa ibang unit. Meron ka rin ba yung nadehado ka? Hindi ka naman nadehado rito. Lumaban lang talaga yung tropa eh. Oo. Kaya nagtagal. Meron ka rin ba yung... Parang sa ganun na sitwasyon, sir, parang nadihado na rin ako noon, sir. Kasi sabi ko, maliit lang sila, isang squad lang sila. Tayo, oversized platoon. Bakit hindi natin mapasuko? Bakit hindi natin makamit natin yung target natin na pasukuin natin sila? Kasi yung moral, isa talaga yung moral na kasangkapan. Nakita ko talaga yung moral ng pwersa ko, hindi na talaga aabante. Sa pagod? Sa pagod at saka parang na sir, parang sa aming pag-aaral sir, yung moral ng NPA ngayon hindi aabot ng 1 oras yung labanan. Hanggang ganun lang? Parang kung lumampas ng 1 oras, wala na. Ganun ba? Mag-so-call na lang siya sir, hold the line lang siya, pero yung aabante, yung eagerness niya mag-maneuver, parang wala na sir. Ganun ba? Parang ganyan lang siya. Kasi kasi ano man kami, defensive posture man kami kasi malaki man ng gobyerno, malalakas ang armas, marami, basta lahat-lahat malakas ang gobyerno, kami yung dihadot sa lahat ng aspeto. Kaya doon magmamatter yung moral namin. Saka yung pwersa namin. Kahit man kami yung ang kalamangan namin, ang terrain, yung masa, parang ganyan lang. In terms of equipment, wala talaga. At saka wala namang ibang pwersa namin na mag-reinforce. Oo nga pala, no? Wala naman Yung kaming pala yung reinforce. nyo, no? Ngayon ko lang na-realize. Kaya, hanggang blocking lang kayo. Pero hanggang blocking, walang reinforce. Nga pala. Kung magre-reinforce yung isang batalyon namin or isang front, ang layo, maglakad. Hindi, wala. Ngayon ko lang. Isang Santa semana. ko na serbisyo. Parang ganyan, sir. Kaya, mabilisan talaga ang paglulunsad ng mga tactical na opensiba. So, ito yung lesson ng... Sige, ang next episode mo kasi yun yung final na. Yung yung nagdahan-dahan na kayo, buong pamilya rin. Parang ganyan to, sir.